Ayan, so welcome back ulit. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag dual boot ng na Mac OS sa Windows na laptop para may pang jailbreak kayo. Since karamihan sa atin hindi mapagana yung checkrain, rain USB, boot rain at kung ano-ano pang rain dyan na pang jailbreak. Meron akong Windows dito, Intel na laptop. Intel na i3 4005U yung processor niya to. So, bago tayo mag-start, kailangan nyo ulit ng USB na malaki-laking storage. Mas okay kung 16 gig. Ang una natin gagawin is punta tayo dito sa search. Yan, tapos type natin yung partition. Eto, yan, create and format hard disk partitions. Yan, click nyo lang. Zoom in natin onte. Yan, ito para medyo luminaw. Ayan. Kung makikita nyo, naka-SSD kasi ako. Sabihin natin itong disk 0 na to, yan yung Windows nyo. Itong buong to drive C. Diba? So, ang gagawin natin, i-right click nyo yung drive C. Ito yung drive C ko. Ayan yung Windows ko eh. I-right click nyo siya. Then, shrink volume. Tapos may lalabas na ganito. Antayin nyo lang. Medyo matagal to eh. So, ayan. May lalabas na ganito. Bali, ang ginawa ko yung sa akin. Ito kasing disk 0 na to. 240 gig to na SSD eh. Tapos ko na to. Yan. 240 to. So, hinati ko sila ng equal. So, ginawa kong tig 110 yata. Or 115. Or tag 110 gig. So, yung ano nyo, yung hard disk nyo, ito yung total niya. Diba? Yung nasa taas. I-divide nyo na lang sa 2. I-divide nyo sa 2 yung gagawin yung partition. So, ito na yung hinati ko. Ito yung hati niya. Pagkatapos nyo ma-shrink, burin ko to. Delete volume. Volume ko muna para mapakita ko sa inyo. So, ayan, may lalabas na, pag na-delete, na-shrink nyo na to, ayan, may lalabas na bagong ganito. Unallocated. So, right-click nyo ulit. New simple volume. Ayan. Tapos, next lang. Tapos, next. Tapos, next. Tapos, ito, yung file system, palitan nyo sa exFAT. Ayan. Tapos pangalanan nyo na ng Mac OS or kung ano mang i-install nyo. High Sierra for example. Basta kailangan nyo palitan agad ng exFAT kasi pag format nyo to sa Mac OS, sa installation ng Mac OS, mag-error yata siya. So click next natin, tapos next ulit. Antayin nyo lang na matapos. So tapos na siya. Kunin nyo ngayon yung USB nyo. Close natin to. Kunin nyo yung USB nyo, yung gagawin natin bootable ng Mac OS. Tapos, open nyo si Balena Etcher. Ayan, mag-open yan. Tapos, select nyo agad yung USB nyo. Change. Tapos, select nyo yung USB nyo. Ayan, 32 gig yung gamit ko. Tapos, select nyo yung image na di-download nyo. Ito, for example, gagamitin ko yung Mojave. So, pipiliin ko yung Mojave. Ayan. So, open lang. Tapos, click nyo yung flash. Ayan, antayin nyo lang matapos yung pag-flash ng image file sa USB. Tapos, pupunta naman tayo next sa BIOS. So, pagka-boot nyo dito sa BIOS, may mga papalitan tayong settings ulit. So, zoom ko lang konti. Ayan, sundan nyo na lang to. Kung wala sa inyo yung mga settings na to, hayaan nyo lang. SATA config, graphics, smart settings, network stack, USB config. Ayan. Tapos gawin nating priority yung USB. Priority number 1. Ayan. Tapos security, wala na dito. Tsaka pala pag yung secure boot nyo, pwede nyo i-disable. Kung meron kayo na to, disable nyo. Ayan. Disable nyo. Or i-enable nyo muna. Ayan, naka-enable yun sa akin, diba? Tapos punta kayo dito sa, kung may makita kayong key management. Ayan. Enroll all. Ayan, mag-install siya, diba? Pero i-delete all nyo rin. Ayan. Tapos exit. Ayan. Tapos disable nyo ulit. Sa akin naka-disable na siya eh. Ayan. So exit, save and exit.
Tapos bago tayo mag-save and exit, dapat alam nyo kung ano yung boot key nung laptop or computer nyo para mapasok tayo sa boot menu. So save and exit ko na. Yung sa akin is escape kasi. So save and exit, tapos ipipress ko yung escape. Ayan. Ngayon mag-boot tayo dun sa USB ulit. Dun sa Mac OS. Ayan. May magra-run na codes na ganun, hayaan nyo lang. Tapos bago tayo mag-proceed, pag pinili nyo to, tapos nag-stuck or may error, may ilalabas kasi dito na code sa gilid. Pag tumigil yun ng matagal, punta kayo sa options. Yan. Tapos dun sa config, gamitin nyo yung config 2 kung ayaw sa inyo yung config 1. Yan. So gagamitin ko yung config 1. Yan. Magbo-boot na ako sa install. Installation. Yan. So continue lang natin English. Let's continue. Yan. Tayo nyo lang kasi medyo matagal to eh. So High Sierra yung ginamit ko. Bago tayo mag-proceed sa continue, punta tayo sa utilities. Tapos disk utility. Kasi kailangan ulit natin siyang i-format. I-format natin siya sa AFPS. Ayan, nakita nyo yung High Sierra, yung pinangalanan ko kaninang partition sa Windows. Ito na siya. Ayan o, expat. So, i-click ko lang siya. Tapos dito sa taas, erase. Click nyo yung erase, tapos palitan nyo yung format ng yan, APFS, tapos click nyo yung erase. Yan. So done na siya. Magpo-proceed na ako sa installation mismo. So close lang natin tong window na to, tapos continue ulit. Tapos agree. Yan. Kaya pala kung hindi gagana yung touchpad nyo, gamit ko yung external mouse. So ito na yung partition na finormat natin sa AFPS ba yun? O new, yan, mag-install na siya. So papass forward ko na lang to ulit. Tapos may mga steps pa tayong gagawin mamaya. Ayan guys, malapit na matapos. Mari pagkatapos nito, magre-restart yung laptop. Restart na natin. Restart. Is pre-config na to ng mga essential patch at text file para gumana yung mga major drivers natin. Okay, yan. So setup na natin to na mabilisan. Pilitin na natin yung Philippines and continue. Ayan. So continue lang ulit natin to. Tapos press ko lang yung katabi ng ship, which is Z, and then ayan, that's done. Post installation, ayan, open nyo yung ito yung USB natin, open nyo, tapos i-drag nyo sa desktop yung files na folder. Tapos habang kinakopy yan, punta tayo sa system preferences, ayan, tapos open natin si security and privacy. And security and privacy. Tapos dito, itong padlock na to. Ayan, open natin. Type natin yung password na ginawa natin kanina. Tapos unlock. Ayan.
Tapos, i-minimize natin to. Balik tayo sa files folder. Double-click natin si disable hibernate command. May magre-run na terminal. Lagay niyo yung password. Yan. Process complete. Close. Tapos, si master disable command. Enter your password. Process complete. Close. Tapos, i-drag natin palabas si Clover configurator. Tsaka si Kext utility. Close ko ulit to. As you can see, yung about this Mac, ayan. Intel i3, 4GB na RAM, Intel HD. Ayan, so working. And next na gagawin natin, para hindi na natin kailangan yung USB para mag-boot up dito sa macOS. Open natin si Clover. Click si Mount EFI. Tapos ito yung High Sierra partition ko. Mount 1, 2, 3, 4 password. Tapos i-mount din natin yung USB. Yun, so naka-mount na silang dalawa. Minimize natin to. So hindi nyo makikita dito kung saan yung EFI nung hard disk. Etong puti na to, yan yung EFI nung USB. So click natin yung Finder, Preferences. Click natin yung hard disk. Yun, pakita na siya dito. Ito yung EFI ng partition ko. Ayan yung hard disk na icon. So open natin yan, lagay natin dito sa gilid. Tapos open din natin yung EFI ng USB, lagay din natin sa gilid. Open natin yung EFI, open din natin yung EFI ng USB. Para magpakita yung Clover bootloader sa boot up ng laptop nyo or computer, open nyo muna si Microsoft na folder. Ayan, tapos boot folder open. So nakikita nyo to, itong bootmg fw orig. Ayan. Ang file name nito dyan sa inyo is ganyan. So, kailangan natin dagdagan nung orig. Follow nyo lang yung pagka-rename. Ayan, fw. Tapos, type nyo orig. Ayan, enter. So, ganyan dapat siya, guys. So, back tayo ulit dito. Ayan. Nakikita nyo tong boot folder tsaka Clover. Move to trash natin to. Yan. Tapos ikakopy natin yung boot folder at Clover folder ng USB natin. Yung installation USB natin. Tapos ipipaste natin sa EFI ng partition dun sa hard disk nyo or sa SSD. Ayan. So, na-paste ko na. Ayan, close ko to. So, sabi ko sa inyo, papaganahin ko yung Wi-Fi ko. Para malaman nyo kung anong Wi-Fi ang meron kayo. Punta kayo sa Files folder. Tapos, open nyo yung DPCI Manager. Ayan. So, makikita nyo dito sa PCI list. Ito yung Wi-Fi ko. Yung naka-highlight. Ay, hindi. Yan pala yung LAN ko. So, yun. Qualcomm Atheros yung Wi-Fi card ko. AR9565. So, meron na ako nung KEX file yan. Kaya ang gagawin ko is, nahanap nyo na yung KEX file nyo, yung Wi-Fi card nyo. Open nyo yung KEX utility. Yan. Enter nyo yung password. Enter. Yan. So, magra-run yan. Nakasave na sa akin yung Wi-Fi ko. Ayan. So, kung parehas tayo ng Wi-Fi card, gagana to sa inyo. Or kung parehas tayong Atheros yung Wi-Fi card, try nyo to. Baka sakaling gumana. So, antayin ko lang matapos bago ko i-drag to. Pero kung gagamitan nyo to ng LAN at pang jailbreak nyo lang naman, okay na to. Pwede na kayo mag-run ng dito, ng checktrain or kung ano pang mga pang jailbreak na required is macOS. So medyo matagal, ida-drag ko na lang. So nakita nyo, biglang lumabas yung Wi-Fi ko doon. Kasi nalagay na yung tamang KEX. So i-reboot ko na lang to. Ayan, ngayon subukan natin mag-restart na wala na yung USB. Ito, Clover boot yan. Mag-boot tayo sa macOS ulit. And so, every time na mag-on kayo ng computer laptop nyo, lalabas dapat yun yung Clover boot. Tapos doon nyo pipiliin yung kung saan nyo gusto mag-boot, kung sa Windows man o sa macOS. So, antayin lang natin ulit yan. Lagay nyo yung password nyo. So, kung gusto nyo palang mas pagandahin pa yung takbo nitong macOS nyo, ito yung Wi-Fi ko pala. May mga kailangan pa kayong kalikutin. No? Pero kung gagamitin nyo lang siya pang jailbreak, okay na to. Okay na yung first pinakita ko sa inyo. So, hanggang dito na lang ulit. Okay na ako dito. Kasi ginagamit ko lang naman to na pang jailbreak ko eh. Ayan. So, try natin. Punta tayo kay checktrain. Try natin kay checktrain. And as you can see, nakakapag-browse ako. So, ito yung latest. And download for macOS only. Yan. Tapos magda-download yan. Tayo nyo matapos. Palitan ko muna yung wallpaper ko.
Ayan, tapos pwede kayo mag-customize dito mga settings na gusto nyo. Ano, para working lahat yan. Ayan, tapos install natin. Double click lang. Ayan, tapos drag natin to. Ayun. Tapos punta tayo sa Go. Tapos Applications. Ayan si Checkray, no? Ayan, Open. Tapos kung hindi pa rin nag-open, double click nyo ulit. Yun. So, ayun guys. Pakita ko naman sa inyo kung paano gamitin yung Checkray na yun. Para tignan natin kung talagang working. So, saksak ko lang tong iPhone ko na isa. Ayan, iPhone 6. Tapos click natin yung lagi kong ginagawa is options. Tapos lagi kong ino-on to. Verbose boot, back, and then start. Tapos papasok sa recovery yung iPhone natin. Hindi nag-boot. Gagawin nyo lang is i-power off nyo. Tapos alisin nyo yung USB. Antayin nyo ng ilang seconds. Tapos i-hold nyo yung home. Tsaka nyo isaksak yung USB. Magbo-boot yan sa recovery mode. Yung may iTunes na logo. Tapos magtutuloy na to. Tapos start natin. 1, 2, 3, 4. Keep holding the home button hanggang sa pumasok siya ng DFU. Yan, DFU na. Magtutuloy na yung jailbreak process yan. Yun. So, pa-subscribe na lang ulit guys. Tapos, pa-like tsaka share nyo na lang yung video sa mga tropa nyo na gusto mag-jailbreak. Tapos, mag-upload na lang ulit ako ng bago kaya subs na lang kayo.